Good morning, guys. So I am heading to Quiapo and I am rushing kasi nung oras na it's already 10 at ayun, nabutan ako ng ulan. For some reason, naayos ko na rin yung aking watch pero kailangan ko siyang dalhin sa Quiapo. Dapat sa Green Hills. Yun nga lang kasi mas malapit sa akin yung Quiapo. So, doon lang tayo pupunta para makabili din ako ng straps kasi maraming straps na in-offer doon. Then, hindi ko na talaga kaya. Ang lakas na talaga ng ulan. See you sa Quiapo. I am here na sa may Quiapo area and nag-jeep na lang ako instead of mag-book ng hailing app para naman matry ko rin for once in a while na mag-commute kasi sa line of work ko lagi ako naka-motor. At ayun, going back, ang agenda ko talaga is kailangan ko magpa-reglass ng Apple Watch na binigay ko na to kay Pao. Tapos nung time na nag-visit ako dun sa kwarto niya, nakita ko na pati yung ginagamit yung Apple Watch, yun pala, nasira niya, nabasag niya yung, ayan o, kung mapapansin nyo kasi merong tape na kailangan mapalitan ng glass. Thankfully, glass lang yung nasira at hindi na damage yung LCD kasi mas malaki yung kailangan gawin if LCD yung masisira. Tapos ayun, kahapon merong event sila Pat sa school. Ang nangyari, pinahiram ko ng bracelet, pinahiram ko ng necklace, pinahiram ko ng earrings. Ayun, nawala niya or nahulog sa kanya yung bracelet. Fault ko rin naman kasi pinilit ko na ipasuot sa kanya kahit na alam ko naman na nagwiwiggle or maluwag yung bracelet sa kanyang wrist. Sayang, pero okay lang. Hindi naman ako ganun na, hindi naman uminit yung ulo ko dahil doon. Naintindihan ko din naman at ano pa nga bang gagawin ko kung nangyari na yung mga ganun. Wala. Ay, mali ako ng lalabasan. So anyway, nandito ako sa underground mall dito sa may Quiapo at unahin ko na muna magpa-reglass tapos ikot tayo sa Quiapo area. Although hindi naman na ako bago minsan lagi nga rin ako nandito kapag bored ako sa bahay, pupunta lang ako or bibili ako ng aking mga pang skincare dun sa may malapit sa Ongpin. Ay no, malapit sa Gold Center. Doon ko kasi binili yung aking Abonné na body scrub, then yung lotion. Sana. Although, wait lang, share ko lang na nakapagtanong din naman ako sa isa sa mga mall around Manda. And sabi, 2K daw. So, syempre, mas mura. Doon tayo sa mura para makatipid tayo, di ba? At para makabili na rin ng strap kasi maraming options ng straps dito. Then marami ring phone technicians, meron din dito nga sa ang daming sa underpass, ang dami ring gumagawa ng mga lashes, massage and everything. Dami ring mabibilan. Grabe guys, hindi pala biro maghanap ng glass for Apple Watch kasi halos naikot ko na lahat or hindi pala, naikot ko na yung pagawaan ng mga cellphones, laptops and gadgets dito sa may Quiapo at pati yung mga bilihan, napuntahan ko na rin pero wala ni isa sa kanila ang gumagawa, wala ni isa ang nagbibenta ng glass. So talagang ang takbo ko nito sa may Green Hills kasi yun naman yung unang options na aking nakita kagabi sa Facebook Marketplace while browsing. Ano oras na din nata ako nagbabrowse sa mga 11 PM. Ayun. Hanap lang ako ng strap tapos rekta na tayo ng Green Hills. Okay guys, I'm home and bago ako mag-take ng aking first meal for today, ipakita ko lang sa inyo guys yung mga napamili ko kanina sa may Quiapo. So first of all is magki-quick review lang. Magki-quick unboxing videos lang tayo. Yan. Bumili na ako nitong Evil Eye
na panabit sa door, or should I say, sasabit ko na lang dito sa aking room. Ayan, in addition sa aking mga collection na mga charms or mga pampalawit na sinasabit sa bahay. At kusensyahan nyo na guys kung medyo madilim yung aking background, kasi yung aking ilaw dito sa aking loaf is nag-yellow yun dito, tapos dito naman nag-cool down, tapos nag-white. So madilim. Ginamit ko yung aking camera, yung aking ilaw na pang vlog talaga. So next is, dito ko excited. Alam nyo, nakabili na ako dun sa store na yun eh. Malapit lang siya sa Quiapo Church mismo. Then nakabili na ako dun, siguro last year or early this year. So ayun, bumili lang ako ng gantong candle. Wow. Yan. Ilaw nito guys is, eto, ang ilaw niya is color red. Kasi meron na ako doon, pakita ko lang sa inyo. Dito kasi sa area na yan guys, yan, dyan nakalagay iba kong mga pampaswerte na nabili namin sa Ongpin. Yung iba nung Chinese New Year. Tapos recently lang, for a while guys, pasensya na guys sa interruption, pero ayun, going back, ayun, Sunday kasi, kaya yung aking mga meetings talagang boom na boom. So going back, bumili ako na itong candle na color red at balak ko siyang ilagay here sa area na ito, pero yung charm na panabit is sa door. Ay, grabe! Grabe ang mga pangyayari today. So, going back. So, alisin ko na muna. Dito ko kasi ilalagay yan. Yan. So, alisin ko na tong aking ilaw here. Ay, mahuhulog mga yung aking cup. Tapos, itong aking Google, dito na siya sa baba. Yan. Yan. Diyan na siya sa baba. Yan. Diyan na muna siya sa baba. Ang gulo ko kausap. Pero, kasi medyo busy kasi ako sa mga ano ngayon. Pero anyway, itong next na nasa box is Arowana fish. Yung pampaswerte rin. Okay. Done. So, pakita ko na sa inyo yung laman nito. Ang maganda kasi dun guys, ang laki ng discounts na nakuha ko. Wait lang, ilagay ko muna to. Ilagay ko muna here. Yan, perfect. Tapos, i-unbox ko itong ayan. I-unbox ko na itong aking Arowana fish na malaki. Sobra akong kinikilig kasi nasa era na rin ako ngayon guys. So gusto ko nang bumili ng mga pampaswerte. Wala namang masama kung mawawala. Diba? Subukan lang. Although, yung mga nabili kong pampaswerte way back before, talagang napansin ko yung luck na pumasok sa akin. At hoping na swertehin tayo bago man lang matapos ang 2025. So, ayan na siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito siya. Tcharam! Ayan, pampaswerte. Pero guys, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa ha. Hindi porket meron kayong mga hawak na mga charms or kahit anong pampaswerte is hindi na kayo kikilos. So, kailangan nyo pa rin kumilos from time to time. Interrupt na naman po, no? So, ayan. Dito ko siya ilalagay. Yeah. Tapos, dapat bibili ako nung dalawang, guard dog. Yun nga lang kasi, kulang na ako sa budget. Bibili na lang siguro ako nung kapag, ay, bitin pala yung saksakan. Bibili na lang ako ng ganon kapag meron na ulit akong budget. Kasi magkano rin yung inabot na itong aking mga pinamili for today's video na sobrang biglaan, no? Mabutin ata ako ng I think mga around 2,000 pesos. I am currently here na sa may Green Hills at actually nag-text sa akin yung kinausap ko kanina. Naku, pasensya na guys, basa yung hair ko kasi kanina nung naligo ako, basa siya, 'di ba?
nung nagbook ako ng motorcycle app going here sa may Green Hills, ang lakas ng ulan, nabasa yung jacket ko and everything. Pero para makapagpahinga yung aking hair, hindi ko muna siya tinali. Nasa ganun, matuyo siya. Kasi ang tendency, kapag naka-pony ako, nakukulob yung aking pagkakatali. Then, medyo nagkakaroon siya ng amoy na hindi maganda. Pero, ayun, sana magawa na yung aking Apple Watch. Pero bago yan, puntahan ko muna yung binibilang ko dito lagi ng phone. Na parang ilang beses na ako nakapag-trade sa finally guys, meron na rin. At nakita ko yung seller na binibilang ko, si Ate Lai from Lai Gadgets, na ayun, ni-refer lang din ako dito kay ikaw po si Kuya J. Dito kay Kuya J. Ayan. Ito siya guys. Ba? Yan. Basta second floor lang siya. J. Santos. So yung ginagawa na yung Apple Watch. Then hindi ko alam kasi parang kinakatok ako ng Series 10 eh. Pero tignan natin. Papagawa ko muna tong aking SE. Tapos baka i-hand me down ko kay Isha after magawa. Or ibigay ko ulit kay Pao na siyang nakasira. Guys, kung sa mga gusto magpagawa ng phones or Apple Watches, ayan, naka-flash na. Durog na durog daw sabi, pero yun na yung aking Apple Watch. Ginagawa na siya guys. Grabe pala yung nangyari sa Apple Watch kasi hindi lang siya simpleng nag-crack, nasira yung glass. Kung hindi, durog-durog daw. Kaya ang ginawa ni Kuya, buti na lang, dinahan-dahan niya, dahan-dahan daw kasi baka ma-damage din yung LCD. Pero thank God naman, yung battery health niya is 92 pa. And kung kailangan palitan ng battery, hindi pa daw recommended kasi nasa 92% pa lang naman. So okay pa rin yung battery health. And sana wag tumagal. Pero mabilis lang naman, wala pang 1 hour, what I mean. Kasi after ko dito, diretso ko sa aking meeting for today. Actually, dalawa. Isa 6 PM, then isa ng 8. So, magkasunod. Ayan, buti na nga rin guys na medyo natuyo na rin. Nabasa yung jacket ko, nabasa yung half ng pants ko. Pero ayun, I'm so happy kasi maayos na yung Apple Watch SE. Huh? Ayan. Tanggalan na siya ng LCD, then yung kanyang glass. Ito yung kanilang ibang tinanggalan din na ito glass. Ayoko masugat pero ayan. Yung glass na sira. Tapos meron ako nakitang ultra. Ayan, may ultra din dito. Cute. Puno ilalagyan ng mga defective ng Apple Watch. Yung glass guys, ayan, yung pinagtanggalan. Para mas makita nyo ito. Grabe, basag na basag. Basag na basag. Pero ayan na siya. Pinaayos na. Finally guys, naayos na rin. At yan, okay na. Naglagay lang si Kuya ng tape para ma-secured yung pagkakadikit. Tapos after 3 hours or 4 hours, pero mas maganda daw kung mas matagal na nakakabit yung tape para mas lalo kumapit yung glue na pinandikit nila. And meron pa naman akong time. So, ikot-ikot muna. Let's eat early dinner dito sa may Jollibee, sa may show. Ayan, umorder lang ako ng ito. Hirap ako guys, sorry kasi hindi ko dala yung tripod ng chicken. Then, itong aking siomai from Master Siomai. Ayun, isang spicy, isang original. Then, nag-add din ako ng salt. So, happy eating! Namiss ko mag-Jollibee, ngayon na lang ulit. Ang last ko na Jollibee is yung birthday pa ng anak ni Jamie. Oh, yeah. Sa Jollibee G Tuason. Pero, ayan. Ano ko lang, pakita ko sa inyo na bumili ako dun ng siomai na Japanese. Kasi, na-miss kong kumain ng siomai for some reason. Ayan. Siyempre, bigyan na natin yung kalamansi. Nipili ako ng kalamansi. Then, lagyan natin ng toyo.
Ang pinaka gustong-gusto ko talaga dito sa Jollibee guys is yung kanilang gravy kasi talagang masarap, malasa, tapos hindi nakakasawa.